Magandang araw mga kaibigan. Nako, mainit itong pag-uusapan natin. Abay ipinagkakalat talaga ng mga Duterte. Wagi ang kanilang mga objectives o kaya naman yung kanilang mga agenda. Tapos untouchable daw itong isang alipores ni Duterte. At grabe mga kaibigan, abangan nyo to. Kailangan mapanood natin ito. Yung paninira nila kay Atty. Castro na butaw na abogada. Pero sinagot niya yung mga matitinding tanong laban sa mga Duterte at mga paninira sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Matapos kasing siraan, bastusin ni VP Sara Duterte at ngayon kinakantsawan dahil puro daw talunan sa halalan ang mga pumabor kay Pangulong Marcos. Itong mga kasama sa mga investigasyon sa confidential funds at sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Tapos nanalo pa ang nakakulong na si Digong bilang mayor ng Davao City. Kaya ngayon mga kaibigan, inaasar ang mga taga Davao dahil ang magseserbisyo sa kanila ay mantakin nyo naman ay Mayor de Carton. Talagang panalo daw ang mga Duterte at ang mga inendorso ni VP Sara. Kaya naman sinagot ang mga pambabalahura ng mga alipores ni Duterte at binunyag yung mga ayaw ipakita ng mga Duterte sa kanilang mga supporters ang tunay na issue. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like muna ang ating video, paki-share na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin ito itong mga pinagsasabi ng mga alipores ni Duterte. Saglit lang naman ito mga kaibigan. Ito. Hindi na natin makikita ang mga putang ina nito. Kaya masayang-masaya tayo. Nanalo tayo sa eleksyon? Hindi. Pero nanalo tayo sa objective? Yes. Oh, sabi ko sa inyo dapat mag-celebrate pa tayo. Ano ba yung mga objectives nila mga kaibigan? Yun nga, ang siraan at bastusin, yung mga ginagawa lang yung trabaho regarding dito sa confidential funds at itong pagkakaaresto ng dating Pangulong Duterte. Pero yan yung objectives nila, ang siraan. So, kinatuwa nila yon. Wala na itong mga demonyong ito. O di ba nabawasan ng mga tanga sa gobyerno, ayaw nyo yan. Nakakatawa no? Yung mga ganun nila. Nabawasan, yung mga demonyo. Hindi ba? Yung Tatay Digong ninyo nasa dahig, o di yung laking kabawasan yon, di po ba? Ayaw nyo yan, o di ba? O, paano na ngayon 20 pesos na kilo ng bigas nyo? Utang ina niyan. Sabi nyo, magre-resume yan pagdating ng pagtapos ng eleksyon. Paano pa magre-resume? Paktay ka diha. Gago, tiriling. Pumunta ka na sa Mars. Bumalik ka na sa Mars. Putang ina niyan. Nagpapadala na sila doon ulit ng unggoy. Oo, pumunta ka na doon. Tapos tumakbo bang senador doon. Gusto mo presidente. Punyemas ka, wala naniniwala sa'yo. Puta na, pakasinungaling mo kasi. Lahat ng hawakan mo nagiging tae. Hindi kasi King Midas. Kaya wag masyadong malaki at mataas ang tingin mo sa sarili mo. Bakit ka, kakapiranggot na butante. Putang ina, hindi mo pananalo. Mantakin mo bumoto sa'yo. 100,000 lang dyan sa Caloocan. Bakit ba galit na galit kayo kay Trillanes? Dahil ba siya yung sinasabing nagpakulong dyan sa Tatay Digong ninyo? Grabe naman. Tapos yung mga sinasabi nila na 20 pesos daw na bigas, hindi natuloy. Mga kaibigan, tuloy na tuloy po yan. May schedule yan. Pwede nyo po makita sa lahat po ng mga official government pages ng ating gobyerno. Tapos yung sinasabi nila ngayon mga kaibigan na halos lahat daw ng mga inendorso ni VP Sara ay panalo at talagang niligwak itong mga kumakalaban sa pamilya Duterte. Abay, tignan nga natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan Ay nako, lahat po ng kandidato na inendorso ni Sara Duterte sa Bohol ay mga kaibigan, ligwak mga kaibigan. Talo. Grabe. Hindi ho ito pinapakita ng mga Duterte, yung mga alipores ni Duterte sa kanilang mga supporters. Paano? Hindi pabor sa kanila, di ba? Alam nyo, madami pa po yan na inendorso ni Sara Duterte ang talo talaga. Mantakin nyo naman, puro paninira o kabastusan. Yung mga ginawa nilang plataforma. Imbis na plataforma ay paninira. Yan mga kaibigan, malinaw. Kaya nako, daming ka-fake newsan talaga. Kaya ito mga kaibigan na matindi yung naging birada ni Atty. Claire. Check about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanya magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti
kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa. Nako, matindi. Marami pala talagang tinatago, nakabulastugan. Di umano. Itong si Harry Roque, naba matindi yung idol ninyo Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po ang sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Follow-up question, Maris Umali, GMA. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So, may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you po. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte bloc sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan.
Senator Bato, saan ka ba nanonood kasi? Saan ka ba kumukuha ng impormasyon? Mali-mali tuloy. Wala namang sinabi si Attorney Claire, no? Hindi naman niya pinangalanan kung sino itong mga peking opposition na to, no? Na talagang ang ginawa lang ay manira sa gobyerno. Pero mukhang tinatamaan yata kayo, Senator Bato. Sec, one follow-up question from Maris Umali, GMA. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate no, ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon. Kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Claire, sa napakagandang mga kasagutan, no? Well, mga kaibigan, totoo naman, kailangan talaga sa panahon ngayon, tapos na ang eleksyon, kailangan talaga magtrabaho na kayo. 'Di ba? Magserbisyo na kayo sa taong bayan, hindi yung lagi na lang kayo namumulitika. Ewan ko ba mga kaibigan, no? Lalo-lalo na itong mga alipores ni Duterte. Lagi nilang sinasabi kasi na panalo na, wala na. Eto, yung recent lang, sinasabi nila na i-atras na itong impeachment. Pero tuloy na tuloy yan mga kaibigan. Tapos ito, yung sinasabi nila na lahat daw ng inendorso ni BP Sara ay panalo. Ay malinaw po dyan, no? Dyan nakalagay, oh. Lahat ng inendorso ni Sara sa Bohol, talo po. Mantakin nyo mga kaibigan, ayon mismo sa balita, gumawa ng isang grupo o kaya alliance itong Bohol. Tinawag nilang One Bohol for Good Governance. Napakagandang pakinggan mga kaibigan dahil good governance, di ba? Pero alam ninyo, bago ka makapasok doon at maisama, kailangan o supporter ka ni Duterte. Aba matindi, no? Good governance tapos supporter ni Duterte. Ano yung patawa? Mantakin nyo mga kaibigan, paano na lang kung merong isang Marcos supporter, di ba, kakamping, na ang hangad lang ay isang good governance. Pero, hindi siya pwedeng sumali dyan sa alliance na yan. Dahil, ang requirements mga kaibigan, para makapasok ka dyan sa One Bohol for Good Governance, dapat isa kang Duterte supporter. Aba matindi mga kaibigan, di ba? Akala ko ba para sa bayan? Sumali lang kayo dyan at binuo nyo yan para sa iisa lamang na interes ng isang pamilya. Yan ba? Yan para sa bayan? Nako. Marami pa po yan, di ba? Pero yan lang po yung pinakita natin. And again mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.